Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lamang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo ngayon. Una, nang sinabi ni Jesus na kaiingat kayo, mag-ingat kayo, beware. Kailangan daw nandoon yung pagkaunawa at pagdama kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Kaiingat kayo, ilagan ninyo, ibig sabihin ng ilagan, iwasan. Iwasan ang lebadura ng mga Pariseo at lebadura ni Herodes. Ano po yung lebadura? Ang lebadura, alam natin, yung yeast na inilalagay sa tinapay upa umalsa. Ibig sabihin, ito ang nagpapalaki sa anyo ng tinapay. Ano ang ibig sabihin ni Jesus ng lebadura ng mga Pariseo? Ibig sabihin, mag-iingat, iingatan, iilagan, iiwasan ang mga klase ng Pariseyong nakakasalamuha natin. Ano ba ang lebadura ng mga Pariseo? Ay di pagpapaimbabaw, mga taong pagpapaimbabaw, mga taong nagkukunwari sa lahat ng aspeto ng buhay.
Ito ang binibigyan ni Jesus sa kaniyang mga alagad na mag-ingat. Bakit? Dahil pwede nating makuha o magaya ang mga taong mapag-imbabaw, ang mga taong mapagkunwari. Ano naman ang lebadura ni Herodes? Ang lebadura ni Herodes ay ang klase ng tao o pag-uugali ng kayabangan. Dahil sa kaniyang kapangyarihan, nakakalimutan niyang siya pala ay tao rin na pwedeng dumama sa iba. Pero dahil nga ito ay lebadura, ito ang nagpapaalsa, ito ang nagpapakita at nakikita sa kanya ang kapangyarihang magmaliit ng tao. Ito ang lebadurang sinasabi sa Ebanghelyo. Baka ang nakikita sa lebadura ay kung ano yung ating panglabas na hindi nakikita ang pangloob na nangyayari. Dahil sa Ebanghelyo, mulit-muli ipinaalala sa mga alagad na hindi nyo ba nauunawaan? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong pandinig? Bakit hindi nyo maunawaan? Ano yung hindi maunawaan ng mga alagad? Hindi nila maunawaan ang presensya ni Kristo, ang presensya ng kaniyang pagkadiyos. Yun bang kasama na nila doon sa pagpaparami ng tinapay ng 2 beses? Hindi pa rin nila nauunawaan na sa presensya ni Kristo ay laging naroon ang katiyakan ng mundo. Pero dahil hindi nga nila nauunawaan, hindi abot ng kanilang isip, hindi abot ng kanilang pangunawa ang kalaliman ni Kristo, ang kalaliman ng kaniyang pagkadiyos. Ito yung ating pakaiingatan. Madali tayong madala sa panglabas ng anyo ng tao. Madali tayong humanga sa mga taong akala natin sa panglabas ay kasiya-siya. Nakakalimutan natin na sa likod ng mga bagay na iyan ay mayroong pang mas malalim na rason kung bakit tayo dapat maniwala sa Diyos. Pakaiingat tayo sa lebadura ng iba. Atin palaging titingnan na ang bagay na kanilang sinasabi ay dapat nakatuon din sa kanilang pamumuhay. Huwag tayong magpadala sa mga taong mapagpaimbabaw, nagkukunwaring banal, nagkukunwaring malapit sa Diyos, nagkukunwaring sumusunod sa Diyos, pero katulad ng lebadura, hindi ito tumatama sa klase ng kaniyang pamumuhay. Meron nga tayong kasabihan o bugtong sa Tagalog. Yun bang, heto na, hindi mo pa makita. Ano pong sagot? Hangin. Diba, no? Heto na ang Diyos. Ipinakikita na ng Diyos ang kaniyang pag-ibig at awa, pero naghahanap ka pa rin ng iba. Gumagawa na ang Diyos ng himala sa iyong buhay, naghahanap ka pa rin ng iba. Ipinakikita na ng Diyos ang pamamaraan ng pananampalataya, hindi mo pa makita. Naghahanap ka pa ng iba, gusto mo pang makarinig ng iba. Matigas ang puso ng tao. Malabo ang kaniyang paningin at pandinig.
Ayaw pa niyang makita ang kapangyarihan, ang awa, ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Para bang hindi pa sapat sa kanya yung krus na kaniyang pasan-pasan na simbolo ng ating kahinaan at kasalanan, naghahanap ka pa ng iba. Yun bang ibinibigay na ng Diyos ang lahat ng pamamaraan upang unawain mo ang nangyayari sa buhay mo, ayaw mo pang umunawa, tumitingin ka pa sa iba. Ito muna ang lakaran mo. Dito ka muna maglakad upang makapunta ka sa tagumpay. Ayaw mo noon. Ayaw mo ng daang ibinibigay ng Diyos. Maghahanap ka pa ng iba. Bakit? Dahil hindi natin nauunawaan. O minsan, meron tayong ugaling escapism. Ano po yung escapism sa Tagalog? Iwas ng iwas, kaya walang nararating sa buhay. Eto na, iiwas na naman. Ayaw ko dyan, doon ako. Ayan, escapism. Yung mga mahihinang tao ay umiiwas sa buhay na inilaan ng Diyos. Panindigan natin, magpakabuti tayo katulad ni Noe sa unang pagbasa. Hayaan nating makita ng Diyos ang kabutihan sa ating puso upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hayaan nating magtagpo ang ating salita sa ating gawa. Hayaan nating magtagpo ang pananampalataya ko at ang kilos ko bilang tao. Hayaan nating magtagpo ang kagandahang loob ng Diyos at ang aking pagpapakumbaba. Hayaan nating magtagpo ang awa ng Diyos at ang aking kahinaan upang ako'y magpatuloy sa aking paglalakbay. Hayaan nating magtagpo ang puso ng Diyos sa puso ko ngayon. Sa paglalakbay ninyo ngayong araw, huwag na tayong umiwas pa sa biyaya ng Diyos at sa presensya ng Kaniyang pag-ibig. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.